Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa mga kaibigan nating nagtatrabaho sa Taiwan. Ako si Teacher Helena. Sa linggong ito, nakolekta din ng guro ang ilang mga isinumite ng mga mambabasa. Ang tema ngayong araw ay kapaligiran sa trabaho. Isipin ninyong lahat, sa lugar ng trabaho, ano ang madalas ninyong makita? Kumusta po guro? Gusto ko talaga ang magaan at simpleng pagtuturo ng guro. Bagamat nakakaintindi ako ng kaunting Mandarin ngayon, nahihirapan pa rin ako magbasa ng mga palatandaang Chinese. Gusto kong hilingin sa guro na ipaliwanag ang kahulugan ng mga palatandaang ito. Napaka-attentive ng mambabasang ito. Naglagay pa siya ng larawan. Sa Taiwan, may larawan ng ilang mga palatandaan at ang ilan ay walang mga larawan. Tingnan muna natin ang palatandaang may larawan. Hulaan ninyo kung anong ibig sabihin ng mga palatandaan. Hulaan kung anong ibig sabihin nitong pulang bilog na may slash. Ang ganitong uri ng palatandaan ay nangangahulugang jinshi, bawal. Hindi dapat gawin ang jinshi, bawal. Halimbawa, jinshi siyen, bawal manigarilyo. Ang siyen ay salitang pangsulat. Sa pang-araw-araw na buhay, mas madalas nating marinig ang chouyen, manigarilyo. Jinshi, tongxing, bawal dumaan. Jinshi, kuayue, bawal tumawid. Jinshi, tingche, bawal pumarada ang sasakyan. Kaya kung nakikita natin ang isang kasamahan na gumagawa ng mga pinagbabawal na bagay na kapaligiran ng trabaho, ano ang dapat natin sabihin sa kanya? Huyaw, huwag, pu. Sinusundan ito ng pang-apat na tono na yaw, kaya magiging pangalawang tono ang pu. Huyaw, huyaw zai shi抽烟. Huwag manigarilyo sa loob ng silid. Huyaw kuayue hongxian. Huwag tumawid sa pulang linya. Huyaw zai zheli tingche. Huwag itigil o iparada ang sasakyan sa pulang linya. Maari mong idagdag ang qing, pakiusap, mangyaring sa harapan ng huyaw, huwag. Qing huyaw zai shi抽烟. Mangyaring huwag manigarilyo sa loob ng silid. Qing puyaw kuayue hongxian. Mangyaring huwag tumawid sa pulang linya. Qing puyaw zai zheli tingche. Mangyaring huwag itigil o iparada ang sasakyan dito. Tignan natin ang aktual na sitwasyon ng ating mga kasamahan. 请不要在室内抽烟。对不起， Ang ganda ng sagot ni B. Kapag may taong nagpaalala sa'yo, pwede ka munang mag-sorry at ipaalam sa iba na bubuti ka agad. Ang pag-aaral na magbasa ng mga palatandaan ay hindi lamang nagpapanatiling ligtas sa atin, kundi upang maiwasan din ang pagmulta. Bilang karagdagan, ang mga karaniwang palatandaan ay kulay dilaw. Hulaan kung anong kinakatawa ng dilaw. Ang sagot ay itinuturo ko sa iyo ngayon. Noong nakaraan, Xiaoxin, mag-ingat. Madalas tayo makatagpo ng mga hindi pantay na lugar sa kapaligiran ng pagtatrabaho. Makikita natin ang Xiaoxin, taijie. Mag-ingat sa mga hakbang. Kapag basa ang sahig, Xiaoxin, tihua. Mag-ingat sa madulas na sahig. Sa tabi ng delikadong makina, Xiaoxin, jiashou. Mag-ingat, maipit ang kamay. Kaya ang pulang jinshi, bawal, ay nangangahulugang hindi maaaring gawin. Ang dilaw na Xiaoxin, mag-ingat, ay nagpapaalala sa iyo na magbigay ng pansin. Naintindihan na ba ang lahat? Basahin natin ang susunod na liham. Kumusta po guro? 2 taon na akong nagtatrabaho sa Taiwan at hindi pa rin ako marunong magtapon at magklasipika ng basura. Kapag papasok ako sa trabaho, madalas ako sinasabihan ng mga tagapaglinis na walang recycle na mapagkukunan. Gusto kong itanong kung paano nagtatapon ng basura ang mga Taiwanese. Wow, napaka-praktikal ang tanong na ito. Hindi lamang sa kapaligiran ng trabaho, madalas nating nakakaharap ang problema kung paano magtapon ng basura sa pang-araw-araw na buhay. Sa Taiwan, hinahati namin ang basura sa ipanlese, pangkalahatang basura, at ziyanhuishou, pang-recycle. Karaniwang mayroong higit sa 2 basurahan, fenlei. Hinihiwalay natin ang basura batay sa kung magagamit pa ba sa pag-recycle. Madalas natin nakikita ang mga simbolo at palatandaan ng ipanlese, pangkalahatang basura,
资源回收, pang-recycle sa kapaligiran ng trabaho, sa mga istasyon ng MRT at sa mga convenience store. Tignan natin ang resource recycling logo. Kwadrado at mukhang katulad ng Hui. Tama ba? Maaari ninyong tignan ang mga simbolo ng recycle sa mga lata, tasa, at mga kahon ng pagkain ng inyong paligid. Kung mayroon man, tandaan na itapon ito at i-recycle. Sa Taiwan, kailangan itapon ng basura sa basurahan. Kung luan tiao lese, nagkalat ng basura o nagtapon ng basura sa kalsada, sa pampublikong lugar at iba pa, maaaring pay kai fatan, mabibigyan ng tiket, pay fa qian, pagmumultahin. Dito, ituturo ko sa inyo ang isang napakasimpleng punto ng pag-aaral. Ginagamit upang ipahayag na kung naitatag ang isang pangyayari, ito ay magiging sanhi ng pagganap ng isa pang pangyayari. Rukuo, jiu. Kung gayon, kapag nakita mo ang katrabaho na nagkakalat ng basura sa sahig, maaari mong ipaalala sa kanya na Rukuo luan tiao lese, jiu hui bei fa qian. Kapag nagkalat ng basura, pagmumultahin ka. Ang luan, magulo, plus pandiwa, ay nangangahulugang paggawa ng isang partikular na aksyon ng basta-basta. Kung ang kasamahan ay hindi makahanap ng parking space at gustong iparada kahit saan ang motorsiklo, maaari mong sabihin, Ruguo luan ting motorche, jiu hui bei tuo diao. Kung iparada mo ang iyong motorsiklo kahit saan, ahatakin ito. Kung ang katrabaho ay tatawid sa pulang linya, maaari mo siyang paalalahanan, 如果跨越红线，就会有危险. Kung tatawid ka sa pulang linya, nasa panganib ka. 如果常练习，你的华语就会进步. Kung regular kang nagsasanay, ang iyong Chinese ay bubuti. Natutunan mo na ba kung paano gamitin ito? Okay, basahin natin ang susunod na pagsusumiti. Kumusta po, guro? Madalas akong nakakaranas ng maraming pagkakataong magsabi ng oras sa trabaho. Halimbawa, gusto kong humingi ng bakasyon sa aking boss. Ngunit hindi ko alam kung paano sabihin kay boss kung anong araw ako hihingi ng bakasyon. O tinatanong ni boss kung kailan ko matatapos ang trabaho. Ngunit hindi ko masagot. Sana'y turuan niyo po ako. Salamat po. Sa pang-araw-araw na buhay man o sa trabaho, ang pagmamahala ng oras ay isang mahalagang kasanayan. Matutong kan shijian, tumingin ng oras, at yue shijian, mag-appointment. Makakatulong sa komunikasyon mo sa amo at sa katrabaho. Sa ating kapaligiran, sa pagtatrabaho, madalas ba tayong makakita ng yueli, buwan ng kalendaryo, at rili, pang-arawang kalendaryo? Ano ang nakasulat? Nian, taon. 2024年, taong 2024. Yue, buwan. 5月, buwan ng Mayo. Ri, hao, araw. 2日, 2号. Ikalawa. 几月几日, anong araw ng buwan? Masasabi mo ring 几月几号. 周, lipay, 星期, lahat ito ay linggo. 周四, lipay 4, 星期四, lahat ito ay Huwebes. Alamin natin kung paano sabihin ng mga araw ng linggo. Mangyaring tandaan ang mga karakter sa Chinese dahil madalas itong ginagamit sa Taiwan. 星期一, Lunes. 星期二, Martes. 星期三, Miyerkules. 星期四, Huwebes. 星期五, Biyernes. 星期六, Sabado. 星期日, Linggo. 星期日, pwede ring sabihin 星期天, Linggo. Pagkatapos natin matutong magbasa ng kalendaryo, malinaw nating maipapahayag ang punto ng oras. Kung gustong magsabi sa iyong amo na magpapahinga ka sa susunod na linggo, anong dapat mong sabihin? Tignan natin ang kalendaryong ito. Hulyo 27, sa susunod na Sabado. Pwede natin sabihin kay amo, 老板, 我7月27日, 周六, 想要休假. Boss, gusto kong mag-day off sa Sabado, Hulyo 27.
Alamin natin ang ilang mga salita na may kaugnayan sa bakasyon. 休假, bakasyon at pahingi. 请假, pahingi ng leave. 事假, personal leave para sa pag-asikaso ng mga personal na bagay. 病假, sick leave. Ang 请 sa 请假, pahingi ng leave, ay nangangahulugan ng pagsusumamo o pagmamakaawa. Kung nagkasakit ka, maaring 请病假, humingi ng sick leave. Kung mayroon kang gagawin sa bahay, maaaring 请事假, humingi ng personal leave. May idadagdag pang ilang salita na may kaugnayan sa trabaho ang guro. Ang lunpan, shifting, ay nangangahulugan na ayon sa schedule ng shift, magtatrabaho ka sa araw ng iyong shift. Paipan, pag-schedule, shift scheduling, pag-aayos ng oras para pumasok sa trabaho. Ang paishow ay pag-schedule ng oras ng bakasyon. Japan, overtime, dagdag na oras sa trabaho. Kung tanungin ka ng boss bago ka magbakasyon, 你的工作什么时候完成? Kailan matatapos ang trabaho mo? Paano ka sasagot? 我今天完成. Tatapusin ko ngayong araw. Pag-aralan natin ang iba pang ekspresyon na nauugnay sa oras. 明天, bukas. 后天, sa makalawa. 这周, 这礼拜, 这星期. Lahat ito ay ngayong linggo. 下周, 下礼拜, 下星期. Lahat ito ay sa susunod na linggo. 周, 礼拜, 星期. Lahat ito ay kahulugan ng linggo. Tignan natin ang aktual na sitwasyon ng ating mga kasamahan. 老板，我7月27日周六想要休假。好，工作什么时候完成？我今天完成。好，我知道了。 Ang pagiging mahusay na pagsabi ng oras sa wikang Chinese ay hindi lamang magpapataas ng kahusayan ng komunikasyon, ngunit maaaring ipaalam din sa boss ang pag-unlad ng trabaho, maging sa pagpanatag ng loob ni amo. Hanggang dito na lamang ang pag-unawa sa trabaho ngayong araw. Naniniwala ang guro na hanggang dito, malaki na ang pinaghusay ng wikang Chinese ng lahat. Marami tayong natutunang wikang Chinese na makikita natin sa kapaligiran ng trabaho. 禁止, bawal. 禁止吸烟, bawal manigarilyo. 禁止抽烟, bawal manigarilyo. 禁止通行, bawal dumaan. 禁止跨越, bawal tumawid. 禁止停车, bawal pumarada ng sasakyan. 小心, mag-ingat. 小心台阶, mag-ingat sa mga hakbang. 小心地滑, mag-ingat sa madulas na sahig. 小心夹手, mag-ingat, maipit ang kamay. 一般垃圾, pangkalahatang basura. 资源回收, pang-recycle. 分类, hinihiwalay. 乱丢垃圾, nagkalat ng basura. 被罚钱, pagmumultahin. 被开罚单, mabibigyan ng ticket. 如果, 就, kung gayon, 如果乱丢垃圾, 就会被罚钱. Kapag nagkalat ng basura, pagmumultahin ka. 看时间, tignan ang oras. 约时间, magpa-appointment. 月历, buwan ng kalendaryo. 日历, pang-arawang kalendaryo. 周, 礼拜, 星期, lahat ito ay linggo. 年, taon. 月, buwan. 日, araw. 星期一, Lunes. 星期二, Martes. 星期三, Miyerkules. 星期四, Huwebes. 星期五, Biyernes. 星期六, Sabado. 星期日, Linggo. 星期天, Linggo. 休假, bakasyon at pahinga. 请假, paghingi ng leave. 事假, personal leave. 病假, sick leave.
Lunpan, shifting. Paipan, pag-schedule ng shift. Paishow, pag-schedule ng oras ng bakasyon. Japan, overtime. 你的工作什么时候完成? Kailan matatapos ang trabaho mo? 明天, bukas. 后天, sa makalawa. 这周, 这礼拜. 这星期. Lahat ito ay ngayong linggo. 下周, 下礼拜, 下星期. Lahat ito ay susunod na linggo. Hanggang sa muli nitong pag-uusap. Bye!